your criticism of the integrity of our upcoming elections, kung saan candidate ka rin, paano ba napunta yung attention dito sa sinasabi mong irregularities sa vote counting machine? Actually, Attorney Karen, meron kasing campaign ang COMELEC na mag-demo sa mga barangay, pati sa mga kandidato. Nung araw na yon, January 24, yun yung time na nag-demo sila sa aming mga kandidato sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela. At naisip ko na opportunity ko na rin yon para intindihin yung sistema ng automated counting machines. So at that point, you were not critical? I was not critical. I was not critical. And then I just asked the right questions. Bilang IT expert at bilang auditor, expert tayo dyan magtanong at mag-cross-examine bilang abogado. So tanungin mo kung nasaan yung mga vulnerabilities. Kinausap ko yung head ng COMELEC, tinanong ko yung question, hindi niya masagot. Inamin niya na hindi siya technically savvy. Ipinatawag niya ako doon sa provincial head ng COMELEC. Alam mo yung ginawa sa akin ng COMELEC? Pinagalitan niya ako, Attorney Karen. At sabi niya, masyado daw akong pakialamero at masyado daw akong nagmamagaling. Ang inaasahan ko lang naman sana, ang rine-request ko lang naman sa kanila, Sir, nagre-raise ako ng technical. Pwedeng technical ka rin sana sumagot para ma-satisfy naman lahat ng curiosity ko. Dahil sasabihin ko to sa tao kung sakasakali, kung hindi mo masagot. Since napagalitan na ako ng COMELEC, wala akong ibang magawa kundi i-bring ito sa attention ng public para ang public mismo ang magtulak sa COMELEC na baguhin yung napaka-obvious at napaka-simpleng kahinaan ng kanilang sistema. So that's what led to your vlog, yung right after that demo, na hindi nasagot yung mga tanong mo. Yes, Attorney Karen. So, can you break this down for us? Because a lot of people listening here, including me, we're not technical people. Right. So, ano ba yung sinasabi mong vulnerability? Kanina, you already started talking about the connection to the internet. So, can you explain to us what are these vulnerabilities that you claim to have seen dun sa vote counting machines? Alright, bago natin i-discuss yung mga yan, kailangan nating intindihin kung paano nag-ooperate yung mga automated counting machines. Alright, Attorney Karen, on election day, pupunta ka dun sa polling precinct, merong automated counting machine, isushoot mo yung boto mo, nag-i-score. Parang basketball, may running score, hindi po ba? Pero walang kahit na sino man, kahit yung mga watcher, ang may alam ng running score. Yes. Malalaman mo lang yung final score kapag nag-print na yung election return. Nandun yung final score. Ngayon, kung meron mang isang masamang elemento sa mundong ito na gustong baguhin yung final score na walang taong may alam, gagawin niya yon bago mag-print ng election return. Babaguhin niya, kokontakin niya yung automated counting machine at papalitan niya yung score. Kailangan mong i-acknowledge yung vulnerability na yon bilang IT expert. Kaya ang suggestion ko is, huwag mo munang i-connect yung voting machine doon sa internet bago mag-print ng final score. Para walang oportunidad ang kahit na sinong hacker na baguhin yung final score doon sa makina. Kasi Attorney Karen, kapag na-print na yung election returns, may kopya na yung mga watcher. At malamang yun na rin ang isa-send ng automated counting machine sa server ng COMELEC. Yun yung lalabas na final results. Malamang magmamatch na yung final score at dun sa server ng COMELEC. Kasi kung iba yung final score at saka iba yung sa server ng COMELEC, magkakaroon tayo ng revolution sa ating bansa, hindi po ba? Kaya critical na yung very first instance na maglabas ng final score na walang may alam, dapat walang access sa internet. Kasi by the way, Attorney Karen, sabi na rin to ng COMELEC, mahalaga lang ang connection sa internet dahil magpapadala ng data ng final score ang counting machine doon sa server ng COMELEC. Okay, hindi pala kailangan ng internet habang bumoboto at nagpiprint ng election return. Pwedeng i-connect mo na lang siya sa internet kapag magpapadala ka na lang ng data at na-print na yung election return. But isn't this addressed, yung risk na ito, by the system that we had before? I know in the past elections, meron pa nga tayong mga third parties that can audit, and they do random auditing, and they compare the actual election returns, the number of votes supposedly from the machine, and the actual ballots inside the machine. So mako-compare mo physically yung shaded ballots with the tally. Alright. The problem with random auditing, Attorney Karen, is paano kapag bilang hacker at may access ako sa lahat ng automated counting machines? Actually, hindi ko naman gustong dayain lahat yan eh. Halimbawa, dadayain ko lang lahat ng resulta ng election sa Reyna Mercedes. So meron lang akong specific na counting machines na gustong dayain. Yung ibang counting machines ayaw kong dayain. Paano kapag yung pinik doon sa random audit ay yung mga counting machines na hindi dinaya? So pwede ka bang mag-come up ng conclusion na sasabihin mo, totally walang dayaan sa ating election? The only way
na masasabi mo na totally na walang nangyaring dayaan sa ating election is kapag i-review mo lahat ng counting machine, isi-secure mo lahat ng ballot boxes at manually mong i-compare yung electronic results at saka dun sa kinount mo doon sa ballot boxes. Malamang hindi ginagawa yun ng COMELEC. That is why it is very irresponsible para sa COMELEC na sabihin na just because mayroong random testing or random audit ng mga returns ay totaling wala nang nangyaring dayaan. My only concern is COMELEC, itong suggestion ko na ito is walang mawawala sa'yo. Walang mawawala sa botante. Ang aim natin ito is yung i-minimize yung napaka-obvious na risk. Bakit ayaw mong gawin? Yun lang ang question. I appreciate yung random testing and other tests. Gawin natin lahat yan. Pero itong pinaka-obvious na ito at given na given, bakit ayaw nyong gawin? Okay, so, but paano ka sigurado na talagang nakakonect sa internet? Because I think, as like I've said earlier, COMELEC already stated that they will disconnect it, right? Like, hindi naman nakakonect sa internet. And in fact, for areas that are far-flung, I don't think they have the capacity. Will they have the capacity to have it connected to the internet the whole time? They will have Starlink, Attorney Karen. If you read that Annex B and the other rules of the COMELEC, Yes, actually napaka-high-tech ng COMELEC ngayon. In areas na walang internet connections, meron kasi silang, may Starlink kasi Mayroon silang ngayon Starlink. Satellite ang mag-provide ng signal, Yeah. connected siya sa internet. And ang hope ko lang, Chairman George Garcia, kapag yun ang sagot at yun ang totoo, no problem, tatahimik ako, itatapon ko yung susi sa aking labi. Hindi na ako magsasalita. Pero Chairman George, baka lip service lang yan. Yung mga tanong ko sa mga COMELEC officials before, sabi nila connected sa internet, sir. Alright, pwede bang Chairman George Garcia, wag mong i-connect sa internet sa pamamagitan ng pag-amend lang sa ating rules? Isa lang po ang gusto kong idagdag mo na sentence doon, Chairman George Garcia. Ilagay mo lang doon, do not connect the automated counting machines sa internet on the day of the elections. Does that address your concern, though? Yes. Like, what if at the time that they are transmitting the results, then the hackers can amend or alter the total count? All right. If you only connect the automated counting machines at the time na magsisend sila ng data from the machine and to the server ng COMELEC, yung election returns, Attorney Karen, sabi ko sa'yo, true Na-print score na. na-print na yun. Okay. Eh, try mo kayang baguhin yun, hacker, kung hindi tayo magkakagulo sa Pilipinas. Okay. And nung nagkaroon ka ng vlog no January 25, right after this demo, did you expect na may potentially magka-legal case ka? Kasama lahat yan sa konsiderasyon natin, Attorney Karen. Simula nang umpisa pa na tumatakbo ako bilang congressman at ngayon vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes, Isabela, kalaban natin ang lahat ng pinakamakakapangyarihan sa ating gobyerno. Isinasawalat natin ang lahat ng kanilang kakorupsyonan at kadayaan. Yun lamang ang gusto kong gawin. Kung may mababangga ako, gusto nila akong patayin, malamang. Pero tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa buhay natin, Attorney Karen. Pero sa tingin ko, mahalaga na ang bawat mamayan ng Pilipinas ay makapagsalita at may freedom of speech at hindi patahimikin. Eh, kanina na-mention mo na ngayon na kahit na patayin ka pa, did you ever receive any death threats or threats because of the videos that you posted? Attorney Karen, ang taong gustong pumatay sa'yo, hindi kanya bibigyan ng death threat. Biglang mamamatay ka na lang. Okay. Pero marami akong So, naririnig meron ka na natanggap ng mga na second threats? hand. Okay. Ng mga second hand, hindi direktang sinasabi sa akin, pero sinasabi nila, Harold, kumuha ka dapat ng security detail, ikaw yung number 1 na target dito sa Isabela at maybe this time sa Philippines na, I don't know. So, siyempre, kinakonsidera natin lahat yan, pero isipin mo, Attorney Karen, ito na lang yung oportunidad natin na itama ang eleksyon natin. Maging malinaw tayo doon sa proseso dahil kung hindi, demokrasya ng taong bayan ang nakasanalang. Imagine mo, Attorney Karen, lahat tayo bumoboto, mamayang Pilipino. Pinipili natin yung leaders natin. Paano kapag iilang tao lang ang kumokontrol kung sino ang mga nakaupo sa bansang Pilipinas? Totoong demokrasya ba iyon? Yeah. And of course, dahil nga ang platform mo ay social media, maraming netizens that will react. Yes. What is your response to netizens who doubt your credibility? Actually, Attorney Karen, wala pa akong nabasa who doubted. Actually, Attorney, ganun ba? yeah, Okay, that's good. I read one Yeah. or two, pero overwhelmingly, 99.99% ay sumusuporta sa akin. At para sa kanila, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta at gusto ko pong sabihin sa inyo na kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako at kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin. COMELEC Chairman George Garcia, dismiss your allegations as fake news. Are you a purveyor of fake news? But Natanggal nila. Pero siguro kapag ganong karami na ang nanonood,
or nakapanood, baka may nag-download na. Malay mo, may maglabas at hindi na ako yung But you kakasuhan have ng a COMELEC copy doon. of that, right? Hindi mo ba naisip i-post sa TikTok, or is this subject to the current law, the current case that was filed against you? Na-post din siya sa ibang platforms, Attorney Karen, pero I think pinababa na rin yan ng kung sino man ang nagmamanage ng social media. Pero Attorney Karen, ang mahalaga is ang taong bayan, curious na curious. Gusto nilang makita itong mga videos na ito. I think in the following days, baka lumabas to, malay mo, merong mga nakapag-download ng video. In a statement before the media yesterday, COMELEC Chairman George Garcia said his piece on your claims. Let's watch this clip. All right. Lawyer siya, accountant siya, at sabi niya, napakagaling niya, expert siya na isang IT expert. Kahit po yung mga miyembro ng media, lahat po ng kung saan pumupunta ang COMELEC na nagdemo ng buong bansa mula December 3 hanggang January 30, nakita niyo ba nakakabit siya sa kahit na anong internet connection? Di ba nakakabit lang siya sa kuryente na minsan tinatanggal pa, kahit tanggalin ng kuryente, di ba gumagana yung mismo pong makina? So yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. How do you respond to Chairman's claims that, yun nga, kanina ko pa rin sinasabi, because narinig ko tong press con na to, na wala naman daw connection sa internet. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Kasi sinabi niyo mismo during demo na hindi talaga siya magko-connect sa internet. Kasi malamang during demo, ayaw ninyong mag-connect siya sa server. Kasi nga, pag nag-connect sa server, yun na yung final results. Explicitly, ang instruction ninyo during demonstration is hindi siya connected sa internet. Precisely, in-explain nga yun ng mga COMELEC official. Pero sinabi rin nila mismo, syempre, on election day, connected ito. Try mo basahin, Chairman George Garcia, yung rules na inilabas mo mismo noong December 2024. Basahin mo doon, connected ba sa internet o hindi? Ang sagot, yes. You are fake news, Chairman George Garcia. How would you want COMELEC to address these vulnerabilities? Chairman George Garcia, simple lang po ang sagot. Maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules na inalabas ninyo about ACM procedures. Ilagay nyo lang doon explicitly. Do not connect to the internet, the automated counting machines on election day, but only when after the election returns have been printed and when you are just about to send the election results to the servers. That's it, period. Would you know if the rules that we're following now were the same rules that we used in terms of the systems, the processes in the past elections? For example, 2022 elections. Based from what I heard from my interviews sa mga COMELEC officials, as far as connection sa internet is concerned, Attorney Karen, connected yung mga counting machines sa internet throughout the day. Walang explicit instruction na dapat i-disconnect mo na sa internet. Same issue ba to? Like 2022, did they follow the same procedure? Same procedure then, same procedure now. Do you believe that the past elections were manipulated? Wala ako sa posisyon, Attorney Karen, para magsabi kung dinaya yung eleksyon noon or dadayain tong eleksyon na yon. Ang tanging concern ko lang, Attorney Karen, is bilang isang professional at expert, sir, merong isang weakness ang ating counting machine. Hindi pa pwedeng ayusin natin ng konti. Wala namang mawawala sa atin eh. Walang cost. Maglagay ka lang ng isang sentence sa rule at dapat sundin natin on election day. Okay, assuming ma-address itong concern mo with the internet connection, do you think that the government is doing enough to secure the integrity of our elections? As far as I'm concerned, Attorney Karen, yun yung pinaka-obvious at pinaka-madali na i-take advantage ng isang hacker. At kapag ikaw, yung masamang tao sa Pilipinas, nasa loob ka man ng gobyerno o sa labas ng gobyerno at gusto mong dayain ng eleksyon, ito yung pinakamadaling paraan para dayain ng eleksyon. Kaya nabahala si Chairman George Garcia sa video ko is ipinakita ko talaga gaano kadali magawa yung ganitong pandaraya sa eleksyon. Kapag ikaw ay isang marunong doon sa sistema, kung gusto mo talagang mandaya, ipinakita ko, wow, Attorney Harold, posible pala talagang magawa. Obvious, napakadali. Madali ba talagang ma-hack? Isn't this built to be resilient to hacking? Attorney Karen,
Mali yung sinasabi ni Chairman George Garcia na hindi hackable 100% ang automated counting machines. Kahit tanungin mo ang pinakamagagaling na expert sa buong mundo, walang computer systems ang unhackable. Kahit #1 companies nahahack nga sila eh. Ang sinasabi ko lang, Attorney Karen, is wag mo siyang i-connect sa internet. Ipinakita ko kasi na ang isang counting machine ay isang gadget. Yung cellphone mo na yan o yung laptop mo, try mo dalhin sa Green Hills, Attorney Karen. Kahit may password yan, kaya nilang baguhin yung source code. Basic principle kasi yan, Attorney Karen, sa information system security na once may physical access ka sa isang gadget kasama ng automated counting machine, kung walang nakakakita, kahit sabihin mong na-audit pa yan ng International Independent Auditor, paano kapag yung bad actor ay galing sa loob ng gobyerno? Palit na kaagad, corrupted na lahat ng source code. Pagsalang mo yan during demo, pagsalang mo yan on election day, walang may alam na corrupted yung source code. For all you know, gumagana siya ng maayos. Pero meron pala siyang opening na kapag gusto mong dayain yung specific na makina, meron kang access dahil binigyan ka ng highway. Hindi mo kailangang daanan yung highway, pero may highway na bukas dahil connected siya sa internet. But you're not confident that the current rules we have that allows any candidate to question the results. So let's say sa isang precinct na daya nga or na-hack yung vote counting machine, meron tayong proseso that you can file an election protest or a case and then i-audit yung actual vote counting machine and again, compare the physical ballots as against the results. Attorney Karen, in theory, maganda siyang tignan. Ang problema, Attorney Karen, lahat ng kasong ganyan, dumating na ang sumunod na eleksyon, hindi pa natatapos. Tapos na yung term mo, hindi pa rin napapalitan yung supposedly na nanalo. Ang problema kasi, Attorney Karen, is kapag i-delegate mo yung control ng integrity ng COMELEC sa ganung proseso, marami pang inefficiencies na kailangan mong daanan. Baka sa sinasabi nila, baka corrupt pa yung prosecutor, corrupt yung judge, or corrupt kung sino. Madaming masyadong interested na may vested interest para hindi ka manalo sa case na yun na pwedeng makaapekto sa kaso. Ang point ko lang, Attorney Karen, is huwag na tayong pumunta doon. Pumunta tayo sa pinakamadali. Kung baga, low-hanging fruit ang sinasabi nila. Kung ito yung solusyon na pinakamadali, bakit ayaw mong kunin? Kasi kapag hindi mo kunin, mukha kang guilty. Chairman George Garcia, meron ka bang tinatago? Now that we're aware of this possible risk, what is your advice to voters? What should voters do? Mga kababayan ko at mga botante ng bansang Pilipinas, ito po ay napakahalagang issue. Kung maalala ninyo, marami ng mga taong nag-expose tungkol sa pwedeng mandaya sa mga automated counting machines ngayong eleksyon at mga nakaraang eleksyon. Pero ito yung first time na pinatanggal nila yung expose at kinasuhan nila yung nag-e-expose. Itanong nyo po sa sarili ninyo, baka may tinatago ang COMELEC? Kasi magandang maging skeptic, hindi ako nag-a-accuse, pero magandang maging cynical, Attorney Karen. Itanong mo rin, meron bang incentive ang masamang gobyerno para dayain ang eleksyon? Kayo na po ang makakasagot. At bakit ayaw nilang ipakita sa taong bayan yung video na iyon? At bakit pa rin ayaw i-correct ni Chairman George Garcia ang kanilang rules? Simple lang naman ang solusyon at wala namang mangyayari sa atin. Panatilihin po nating buhay sa ating mga dibdib yung mga ganong katanungan, aking mga kababayan. Huwag tayong sumuko hanggat mangyari na magkaroon ng solusyon sa side ng COMELEC tungkol sa issue na to. And now that you're taking this whole view of skepticism, is there anything that you're changing sa campaign mo to address all of these risks and the issues that the integrity of the elections is facing? Wala tayong babaguhin, Attorney Karen, kasi sa bagay na yan, wala na tayong magagawa. Bilang nangangampanya, ang tayong magagawa lamang ay ligawan mo yung tao at ipakita mo sa kanila ang plataforma mo at iyong pagkatao na sana'y maniwala sila. Ngayon at noon, pareho pa rin ang sinasabi ko sa kanila, isang tapat na gobyerno at sana naman ngayong eleksyon, tapat din, mga kababayan. Nag-file din ng disqualification case sa'yo ang COMELEC. So, paano mo ibabalance yan? Like, meron ka bang takot na hindi ka makakatakbo for this 2025 elections? Attorney Karen, para sa akin, sa totoo lang, hindi primary concern sa akin na manalo. Ang mahalaga sa akin ay para sa bawat Pilipino, mahalaga na hawak mo pa rin ang kalayaan mong magsalita at i-criticize ang gobyerno kapag mali silang ginagawa. So far, nagpapasalamat na ako sa Panginoon dahil hawak ko pa rin yun despite kinasuhan nila ako. Alright? Kung sa huli,
pagkatapos ng mga inexpose ko sa mga tao ay ayaw pa rin nila ako, nasa sa kanila na yon. Hindi ko sila mapipilit dahil yun naman ang kaligayahan nila. We're also facing a possible disbarment case. Pati yung license mo as a CPA, maaari rin matanggal. Are you not worried that you'll also lose your profession and your source of revenue, your career? Meron ka pang law firm na minamanage. Attorney Karen, masyado na tayong maraming problema sa buhay para nervyusin pa sa mga bagay-bagay na yan. Kailangan mo pong mamili ang karir mo, ang pera o ang kinabukasan ng bayan. Napakabihira lang po ang oportunidad na mailagay sa ganitong posisyon para magbigay ng pagbabago sa bansang Pilipinas. Napakaganda po ng posisyon na kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko po ipagpapalit ang oportunidad na i-lead ang taong bayan para sa mas magandang gobyerno ng ating bansa. Pabayaan na natin ang pagiging abogado siguro, CPA or ang ating law firm. Kaya nilang i-deal yung sarili nila. Pabayaan na natin mga client. But ikaw, hindi ka ba? So ngayon, would you say that you're not worried that this would also affect your campaign? Yung kampanya ko, Attorney Karen, as a matter of fact, I think positive to sa campaign. Sabi nga nila, any publicity is good publicity. At ang taong bayan, nakikita nila na itong si Harold, hindi lang pala basta salita kapag nangangampanya na anti-corrupt. Nasa gawa rin pala kasi tinatayan niya ang sarili niyang safety, sarili niyang karil, ang kalayaan niya bilang tao, pwede siyang makulong para lamang sa kapakanan natin. Okay, so no regrets kahit mag-disbar ka pa? No regrets, Attorney Karen. After your explosive revelation, Duterte supporters rallied behind you. Are you in any way a supporter of the Dutertes? But before you answer that question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Welcome back at the Forefront. Attorney Harold, after your explosive revelation, Duterte supporters rallied behind you. Are you in any way a supporter of the Dutertes? Attorney Karen, kahit kailan, kahit nung tumakbo ako nung umpisa ng 2022, hindi ako nag-seek ng support, tumakbo akong independent. Isa lang ang supporter ko, ang taong bayan. At ang social media lang ang tanging paraan ko para ibigay ang mensahe ko. As a matter of fact, pwede mo ang sabihin, Attorney Karen, since sikat si Marcos nung last election at pareho kaming Ilocano at parehong maitim, mas aligned ako sa kanya noon. Pero kung sa tingin ng taong bayan na nagre-resonate ako sa mga pro-Duterte or pro-Lenny, well, kung yun ang tama, basta nasa side ako ng tama, okay ako dun. So you're issues-based? Never ka nag-align with any political figures? I'm never political, Attorney Karen. Wala akong hinihinging pera. Actually, wag niyo akong bigyan ng pera dahil kahit kailan ayokong ma-impluwensya. Gusto ko, ang fealty ko at ang loyalty ko lang ay sa taong bayan. Mas enjoy yun. Meron ba mga politikos na nag-reach out sa'yo after you did this expose? Marami na po, Attorney Karen. Merong mga prominent na tao na nag-expose din ng mga weaknesses ng COMELEC machines. Magkakaroon kami ng meeting at interviews din. Meron din tayong mga supporter na other politicians. Nag-comment nga si Senator Bato de la Rosa sa aking interview sa ABS-CBN. And grateful ako sa mga words of support galing sa kanila. Former Caloocan City Congressman Edgar Erice. And also, we've had Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta previously, who've also criticized the COMELEC and the systems provider, Miru. What is your take on that? Are you more confident with Smartmatic versus the Miru system? Based lang ako sa issue, Attorney Karen. Ang focus ko lang is, everyone, mag-focus tayo sa vulnerability na ito. Huwag nating pag-usapan ng ibang bagay. Yung ibang vulnerability na ma-observe ninyo, kayo na lang ang mag-advocate yan. Kayo na ang mag-convince ng taong bayan at mag-convince ng COMELEC. As far as I'm concerned, simple lang ang naobserbahan kong vulnerability. Ito lang ang i-address natin, please. So you don't really care. You don't have a preference kung sinong provider. Basta yung system, wag lang i-connect yung vote counting machine sa internet. It's that simple. Ang interest natin, Attorney Karen, of course, ma-appreciate natin lahat ng pinakamatatalino isip sa bansang Pilipinas para mag-chip in ng kanilang idea para ma-minimize lahat ng kahinaan ng ating sistema. Maganda iyon. Kaya ako, nagbibigay lang ako ng isang suggestion at sana maitama. Huwag nating guluhin ng issue. Huwag natin silang
wag nating i-confuse yung issue nila sa issue ko. Mag-focus tayo sa iisang issue kasi baka isipin po ninyo baka ito nga yung talagang ginagamit nila kung maging super skeptic tayo, baka mandaya sa eleksyon. Kaya pinatanggal nila yung video at gusto nila tayo patahimikin. Huwag nating i-confuse tong nag-iisang singular issue na to sa ibang issue. Mag-focus tayo dito, lahat ng energy ilagay natin dito. Kasi nga, kung gusto nilang i-set aside to, i-brush aside nila yung issue, baka mawala na sa isip ng taong bayan at madaya ulit ang eleksyon, posible lamang, Attorney Chairman George Garcia, baka kasuhan mo ako ulit. Oo nga, baka mamaya may bago ka na namang kaso. But on a serious note, have you tried to reach out to other IT experts? Because it has been said that the Philippines has some of the best coders in the world. Yep. So, bakit hindi na lang tayo you are in that community of IT experts. Bakit hindi mo sila tawagin then to look into this system and then give recommendations? Actually, Attorney Karen, kapag sinasabing hacker ka actually o kaya hobbyist ka ng coding or programming, medyo lone wolf ka eh. Hindi kami yung tipong sociable na tao na may hilig mag-conference at magkita-kita. Pero malalaki ang communities namin online. Nag-uusap-usap kami online. Hindi namin pinapansin yung kung saan kang galing bansa, pwedeng kausap mo Russian, European, American o ibang bansa. At itong mga topic na ito na information systems, napaka-basic yan at maraming nagko-contribute ng knowledge sa mga online forums tulad nito. Kaya kung pinag-uusapan natin, backed up ba yung alam ko tungkol sa IT ng international community, ng mga experts sa larangan na ito, ang sagot ay oo. Meron na nag-confirm sa'yo? Online, kung titingnan mo yung prinsipyo, basic bang computer system security, na kapag merong vulnerability yung isang computer system, wag mong i-connect sa internet. Ang sagot dyan is yes, if you can help it. Kung hindi naman kailangang i-connect sa internet, wag mong i-connect sa internet. Mm-hmm. What about other potential solutions? Kung pagkakaalala ko lang ay pwedeng i-print daw yung receipt nung vote mo of who you voted for, kung sino yung mga binoto mo. Then, as a candidate, for example, you can have someone stationed there and then tally kung sino yung mga binoto ng mga, exit polls. Exit polls pwede, pero para tignan yung resibo, Attorney Karen, imposible yan kasi pwede mong gamitin yun for vote selling. Yeah. Ito yung proof ko na ikaw binoto ko, so ibebenta ko sa yung boto ko. Kaya nga, ang ginagawa nila ay pagkatapos mong bumoto, may resibo, titignan mo lang tama o hindi, pero bawal mong ipakita. Tapos isushoot mo kaagad sa ballot box, iiwan mo na. Bawal mo siyang dalhin sa labas para ibenta yung boto mo. Pero exit polls pwede para tanungin ka ng taong bayan sinong binoto mo, sinong binoto mo. Of course, maganda yung mga ganun. Attorney Karen, actually, dun na didiscover kung merong dayaan o hindi. Ang exit polls, sabi, lamang ka ng 5, pero pagdating sa result, talo ka ng 100. Yung mga tipong ganun, dun nagkakaroon ng suspicion na baka nadaya. Pero kaso nga lang, Attorney Karen, pagdating sa kaso, hindi siya proof ng dayaan. Yeah, okay. That's a good point. And having experienced cases filed against you, do you still think that exposing election vulnerabilities is best done in the social media? Do you think the social media is the best platform for this? Yes, Attorney Karen, kasi dito lang tayo nagkakaroon ng absolute na kalayaan dahil between ako at ang taong bayan walang nagfi-filter. Walang nagse-sensor. Ang Facebook nga lang ito, tinanggal niya yung video. Pero hanggat maaari, hindi nila papakialaman. Kaso nga lang kasi kapag i-erase mo mismo yung problema mo sa isang otoridad katulad ng COMELEC, paano yan, Attorney Karen? Kung yung COMELEC mismo, hindi ko sinasabi, or yung gobyerno mismo ang hindi maganda ang ugali, or sila mismo yung nang-aabuso ng tao, or sila mismo yung guilty, o kaya sila mismo yung may kasalanan. Kaya mahalaga na ang ating kalayaang magsalita ay hindi depende sa gobyerno, kundi depende sa isang platform na libre sa lahat at may access sa lahat na hanggat maaari hindi na sa censor. Facebook, Mr. Zuckerberg, sabi mo, ngayong nanalo na si Trump. Meta-revise their policies, right? Yep. Sabi nila ngayong nanalo si Trump, medyo nag-U-turn sila sa policy nila, di ba? Pagdating na pag-censor ng fake news online, sabi mo, community notes na lang ang ilalagay. Bakit hindi mo na lang lagyan ng community notes yung sinabi ko? At least merong totoong argument doon, point by point. Papasinungalingan nila yung puntos ko base sa community notes kaysa sa sinensor mo at tinanggal mo mismo yung video, Mr. Zuckerberg. Attorney Harold, are you not worried that should the COMELEC not adopt any of your recommendations, hindi nila baguhin yung rules to state that
walang internet connection during the voting process. Are you not worried that this would cast doubt in the credibility of the elections for the 2025? Attorney Karen, there is doubt now. And there will be greater doubt then, Attorney Karen. Ang pinag-uusapan natin ito is mataas ba ang tiwala ko sa eleksyon? Hindi ko sinasabi na mayroong mangyayaring madaya or nadaya yung mga eleksyon. Ang sinasabi ko lang is kapag binigyan mo ako ng result, mataas ba ang tiwala ko dyan? Ang sagot ay mababa ang tiwala ko as of now at magiging mababa pa rin ang tiwala ko in the future. Kaya COMELEC, Chairman George Garcia, sa video ko kahapon sinabi ko, Sir, kaysa mag-away tayo at kasuhan mo ako, wala namang sigurong masama kung magtulungan tayo. Dahil ang common denominator natin ay itaas ang integridad ng eleksyon ngayong 2025. Legacy mo to, sir! At legacy ni BBM. Okay. And magbabati pa ba kayo ni Chairman George? Chairman George, walang personalan to, Chairman. Ang Okay. pogi-pogi mo pa naman. Kamukha mo si Dominic Ochoa. Aba. Oh, yeah. Mag-conference room tayo, sir, at makamayan naman kita. Okay. So wala naman pala. No hard feelings. No hard feelings, Chairman George. Pero kailangan natin maging professional, Chairman George, at maging mature. Kung merong sincere na issue, itakil natin yung issue. Huwag niyong sirain yung pagkatao ko. Siguro hindi ko rin naman sinisira yung pagkatao mo. Pero kailangan nating maging mataas dapat ang conviction natin sa ating mga paninindigan para mas paniwalaan tayo ng tao. At kapag mag-explain tayo, dapat detailed at convincing. Sana ganun din ang gawin mo, Chairman George, kaysa atakihin mo ako ng personal. Pero, trabaho lamang ito, Chairman George. Gets kita. And I still love you. Okay, on that note, I will end there kasi maganda ang message mo na mahal mo pa rin si Chairman George. Thank you so much, Attorney Harold Respicio. Thank you so much, Attorney Karen. Okay, pinasaya mo kaming lahat sa bagay. Buhay na buhay yung mga tao dito sa studio. Taas na energy level. Thank you so much.